Naranasan niyo na bang lumingon sa side mirror niyo habang bumabiyahe sa dilim at may makikitang anino na hindi dapat nandun? Sabi nila, ang mga kanto sa gabi ay hindi lang basta kalsada. Sila ay mga lagusan. Mga lugar kung saan ang mga ligaw na kaluluwa ay naghihintay na masasakyan pauwi. Para sa gabing ito, isang kwento mula sa ating kakanto na si Mang Nestor. Isang dating habal-habal driver sa isang liblib na bayan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa aksidente. Ito ay tungkol sa isang pasaherong hindi na dapat isinakay. Alas 11 ng gabi, ang ruta ni Mang Nestor ay ang lumang highway na dumadaan sa gitna ng dalawang bundok. Isang kanto doon ang kinakatakutan ng lahat. Ang kanto ng sementeryo. Walang ilaw, puro talahib. At ang tanging liwanag ay ang headlight ng lumang niyang motor. Pagod na si Mang Nestor, huling pasada na sana. Pero pagdating sa kanto, may nakita siyang babae. Nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok na nakatakip sa muka. At may bit-bit na maliit na bag na luma. Akala ni Mang Nestor, isa lang itong nurse o trabahador na na-stranded. Huminto si Mang Nestor. "Saan po kayo, ma'am?" tanong niya. Walang sagot. Itinuro lang ng babae ang dulo ng highway. Sumakay ang babae, pero pag upo pa lang nito, naramdaman na ni Mang Nestor ang kakaiba. Bumigat ang motor. Hindi lang bigat ng tao, kundi parang bigat ng isang dambuhalang bato. At ang amoy, hindi ito amoy pabango. Amoy ito ng basang lupa. Yung amoy pagkatapos ng libing. Pero hindi na kumibo si Mang Nestor. Pinatakbo na niya ang motor. Habang tumatakbo sila sa dilim, napansin ni Mang Nestor sa kanyang balikat ang lamig ng hangin na galing sa likod niya. Parang yelo. At sa side mirror, doon niya nakita. Ang babae ay hindi nakahawak sa kanya. Nakatitig lang ito sa side mirror. Pero nakikita ni Mang Nestor ay hindi muka, kundi isang itim na anino na walang mata. Sinubukan ni Mang Nestor na bilisan ng takbo. Pero kahit anong piga niya sa gas, parang ayaw umabante ng motor. Biglang bumulong ang babae. Hindi sa tenga niya, kundi parang nanggagaling sa loob ng utak niya. "Nestor, malapit na tayo." Sa sobrang takot, napalingon si Mang Nestor sa likod. Wala siyang nakita. Pero ang motor nananatiling mabigat. Pagtingin niya ulit sa side mirror, ang mukha ng babae ay nasa tabi na mismo ng kanyang tenga sa refleksyon. Ang balat nito ay nangingitim, naaagnas, at ang mga mata ay punong-puno ng uod. "Dito na lang po." Biglang namatay ang makina ng motor sa tapat ng isang lumang krus sa gilid ng bangin. Nang bumalik ang ulirat ni Mang Nestor, wala na ang babae. Pero ang upuan ng motor niya ay punong-puno ng putik at mga talulot na sampagita. Kinabukasan, nalaman niya na sa mismong pwestong yon may isang pamilyang nahulog sa bangin. Eksaktong 10 taon nang nakakaraan. Ang tanging nakaligtas,
isang luma at putikang bag. Mula noon, hindi na nagpasada ng gabi si Mang Nestor. Dahil tuwing titingin siya sa side mirror niya, kahit tanghaling tapat, pakiramdam niya may nakaupo pa rin sa likod niya, naghihintay ng tamang oras para bumulong. Mga kakanto, ang kwento ni Mang Nestor ay paalaala sa atin. Hindi lahat ng nakatayo sa dilim ay nangangailangan ng tulong. Ang iba, naghahanap lang ng makakasama sa kabilang buhay. Kaya sa susunod na dumadaan kayo sa isang madilim na kanto, huwag na huwag kayong titingin sa side mirror. Maraming salamat sa pagkinig sa ating episode 4. Kung may kwento rin kayong kakaiba, i-message nyo lang ang aming page. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Hanggang sa susunod na kwentuhan, dito lang sa Kwentong Kanto.